So dito mapapatunayan natin pagka kinalkal natin to. Pag dalawang itlog, matik isang kak, isang hen. Ayun, asmamara ako. Pero pag naging apat ang itlog nito, automatic, parehas sila hen. Ayan, so 1, 2, 3. Ilan itlog mo dyan? 2 lang pala eh. Good day mga ka-EA support to this video. So dito na matutulungan na natin ang mga agam-agam patungkol dun sa nalilito ko na gender. Patungkol kay Minato na nagugulan kung kak ba siya or hen. Tapos kay Natalia na hen siya nung umpisa pero ba't pinarisan niya si Minato na mukha siyang hen. So yun nga lang mga kalapatid. So dito sa video natin is meron tayong mapapatunayan at pwede na nating makonfirm kung ano nga ba ang gender ng makukulit na ibon natin. So ang update, so eto mga kalapatids, nakapagdinis tayo sa wakas ng flyer stop natin. Maya ng konti is magpaparonda naman tayo. So yung mga iba natin dito na mga warriors is mga batcher na, no? Yung mga bago natin, yung mga breed natin na warriors, mga Team North. Ayan, may mga ibon tayo dito na naka-viewing. Ayan, yung iba dyan is naglulugon na. Yung iba naman, sobrang tingkad na ng kulay ng mata. At pwede na talaga nating pakawalan. Pero meron pa tayong dalawang na natatanging ibon dyan na hindi pa natin sinusubukan na pawalan. Medyo nag-aalanganin ako. Itong Louis Chu na kulay puti na bloodline ng tropa natin na si Madlalop TV. Tapos yung rekta naman kay Sir Ben Season, eto yung pure Japan line niya. Ayan, so lahi ng mga Tacloban champion, blood related din dun sa pauwi niya ng Javier, recent lang din. Ayan, so yung mismong release nun, magkasunod lang kami, magkaibang club lang, pero parehas Javier yung binitawan nun. So nasa na nga ba si Minato? Ayan, so noong pisa, during nagtitraining tayo dito kay Minato, isakala ko nga, ayan nga, diba, kak siya, pero nung kalaunan sabi ko hen. Ayan, so ngayon medyo nagalangan ako kasi nung simula nung dumating siya, ang silip ko kay Natalia is hen, nagtaka ko, ba't biglang nagpares tong dalawa na to? Ayan, so hanggang sa minsan, gulong-gulo na ako kung ano nga ba talaga etong si Minato. Tapos sabay, pinapares ko naman siya dun sa iba nating mga ibon, ayaw naman din niyang parisan. So dito nga is meron tayong nakita at naobserbahan sa kanilang dalawa. So kunin muna natin si Minato, ayan. So din sa mga ano natin, viewers natin, alam ko naman na alam niyo na yung background nito ni Minato. Ayan, so si Minato is recent lang na bumalik sa atin galing Javier Leyte. Sa kalahating buwan siya bago nakauwi ng last lap, final lap. Ayan. Nung during training, sobrang kulelat lagi umuwi ito, no? Tapos dinabuan pa to ng sandamakmak na sakit na adeno, nagka-cancer, nagka-one eye cold, pero vaccinated naman siya. So awa naman ng Diyos na i-survive natin yung mga sakit niya na yon. At di rin ako di ko rin ubod akalain na magka-Katbalogan Daybird pa siya nung 5th lap ng tawid dagat. Ayun yung stamp niya nung Katbalogan. Hanggang sa dumating yung last lap na akala ko is makukuha natin yung pagiging clacker niya, mamanahin niya yung clacker nung tatay niya na si Batusay. Ayan. So ito is rektang anak ni Batusay pero hindi tayo pinalad. So buti na lang, isa't kalahating buwan nakauwi pa si Minato. Ayan, yun din pa yung sticker niya. Ayan oh. Mamaya baka magbigay din ako ng paliguan ng mga to mamaya. Ayan. So based sa appearance talaga, noong umpisa medyo nalito ako kasi lakas niya mamara ako. Pero nung pagka-check ko, sabi ko mukha na nga siyang hen. So yan, 'di ba? Confirm naman siguro mukha siyang hen. Tapos si Natalia, yung mismong blood related niya rin, kapatid sa tatay ni Batusay yun, si Natalia. Bloodline pa rin nung Javier natin yun. So yun, nung simula nung nilagay ko nga dito si Minato sa loob, wala pang halos isang oras nung binalik ko siya dito, nagparisan agad yung dalawa, kaya nagkagulo-gulo yung isip ko. Ayan mga kalapatids, ayan, medyo na-confuse tayo. Tapos hinahanap natin si Natalia. Siya naman yung nakatoka na naglilimlim dito. Ayan. So based din sa itsura niya, 'di ba, mga kalapatids? Mukha rin talaga siyang hen. Ayan, maliit ilong, maliit ulo, maliit yung hipo.
So, dito, mapapatunayan natin, pagka kinalkal natin to, pag dalawang itlog, matik, isang kak, isang hen. Ayun, mas mamarako. Pero pag naging 4 ang itlog nito, automatic, parehas sila hen. Ayan. So, 1, 2, 3. Ilan itlog mo dyan? 2 lang pala eh. Oh, 3. 3. Ayan, 3. So, hindi 4. Kung hindi 3. Pero automatic malamang nga parehas talagahin itong dalawa na. Sila lang naman nagkukubli dito eh. Tapos base sa itsura ng itlog, talagang sobrang linaw. Nakala mo tubig lang yung laman. Pero maganda sukat in fairness. Ayan o. Ayan o. Parehas maganda ang hugis o yung laki, size ng itlog nila. Yun nga lang, halatang talaga na walang similya. So yun, 100% confirm na to mga kalapatids. Parehas sila hen. So ang gagawin natin, etong pugad nila o etong widowwood box, pansamantala muna natin tatanggalin para matigil na rin yung pagpaparisan na itong dalawa na to. Ayan, tapos maya maya na lang konti, magpaparonda tayo, magpapalipad tayo. Nagpulinis ako kanina, kaya lang may part pala ako na nalimutan kong linisan. Ito pala oh. Akala ko tapos na yung mission complete na ako. Yan, pasintabi na lang sa mga kumakain, mga kalapatid. Sige, mamaya sisingit ko yan pag nagparonda tayo. Ayan. Grabe. Confirm, oh. 3 itlog. So, meron pa diyang magbubuga ng isang itlog. Di ko lang alam kung sino sa kanilang dalawa ang possible na magbuga pa ng second egg. Ayan. So, normal yan yung ganito. Bisaklat yung dumi. Baka ito siguro yung magdadrop ng second egg nila. Baka mamayang gabi to. Or pwede rin siguro ito, baka nag-drop na to nung nakaraan, nung naaalala nyo mga kalapatids, nung na-late siya ng uwi, galing sa training, pero pwedeng nag-drop to sa sa truck. Ayun, yun yung medyo hinala ko, kasi ang bagal na nung time na yun, naunahan pa siya ni ni Venom umuwi. Pero usually kasi talaga nauuna siya. Tingin ko nandun nga sa truck siguro, yung pinaka-egg niya. Ayan. Tama po ba yun? Dito tayo mga ka-EA, time check natin, 7:10 AM. So majority dito lahat batcher na, maliban na lang dun sa dalawa, kay Pure Japan tsaka dun sa Luis Chu line, wedding line ni Tropang Madla Alok TV. Ayan. So babantayan lang natin dito na hindi lumabas yung isa nating ibon na si Pure Japan. Iba nating ibon na batcher nandun eh. So ayan, ito yung balda. Kapatid na buo to ni ni Natalia. Ayan yung white flight na yan na checkered. Hen din to eh. Ayan. So sinusubo ko siyang ipares doon sa isa nating breeder na si Imbrek nga. Mangyari, ayaw pa mamares ng Imbrek sa iba. Parang nasa isipan niya pa rin yung last na pares niya na si Japan Japan Dagit. Ayan. Ayan, may mga lumipad na tayo mga young bird. Ito yung anak nung Jelema. Cross doon sa Islap Bandit yan, yung medyo bababa, tas aakyat bababa. Ayan. So automatic baklas na yung yung pairing ni hindi siya makalipad baklas na yung pairing nito ni Natalia tsaka ni Lady Minato. Ayan. So confirm, Lady Minato. Hindi siya si Minato. Ayun. 75 years later. So ito mga kalapatids, yung mga poging, mga kak natin dito sa EA Love TV. Ayan, isang makinis na blue bar at isang red bar na gula-gulanit ang bagwis. Dahil nagpupumigla siya doon sa pinaka-breeder's loft natin. So ito si Red Batusay, rektang anak ni Batusay. At the same time, full sibling naman ni Minato. Ayan, mas matanda lang ng isang class si Minato compare dito. So, papawalan na natin. Ito yung huling kapares ni Japan Dagit na tatay naman ng Imbrek natin. So, ito yung bloodline na galing kay Sir John Boy Kabahug na Imbrek. So, papawalan na natin. Ayan. So, dito ko na rin tatapusin yung video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. Ayan, medyo matagal na panahon bago nakalipad si Imbrek. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Grabe sabik na sabik Ramonda ang oko.